Welcome to Donmar TV News Channel. Para kanilang ihayag nga yung tambalang Moreno, Dr. Willie Ong. Marami nagulat dito kahit yung mga, meron ako inside story, kahit yung mga nakapaligid kay Isko Moreno, hindi nila ina-expect na si Ong ang kanilang ang makukuha. Kasi ang isa sa mga itinutulak dyan, partner, maidugtong ko lang, ang kinukumbinsi nila ay si Senator Grace Poe. Si Po ang kanilang kinukumbinsi, pero hindi ko alam kung anong nangyari. At maliban dyan, lumapit din sa kanya si Leni Robredo, lumapit din sa kanya si kinakausap din si Manny Pacquiao, so hindi na nga nangyari. So ngayon, tatlo na. Si Bongbong Marcos, definitely tatakbo rin yan. So apat na yan. Kung sino ang kandidato ng administration, ay magiging 5. Yung Leni Robredo, pasintabi na, mukhang wala na talaga yung Liberal Party. Yung kasi naman yung kanyang galawan, akala mo naman number 1 sa rating kasi ang sinasabi niya, mag-usap tayong mga oposisyon pero ako yung number 1. Ako yung tatakbong presidente. Saan ka nakakita ng ganun? Kulelat ka nga sa survey, ikaw yung gusto maging number 1. Kaya malabong-malabo. Kaya ngayon, wala nang sumasama sa kanya. Ewan ko kung anong plano ng Liberal Party. Wala talaga. Talagang siran-sira sila ngayon. Okay, abangan natin. Maaring mag-file din sila pero malaman natin sa susunod na 8 araw simula na ho ng filing, partner. Oo, ilan sa mga kababayan natin, partner Mike, ay nagtatanong, bakit nga ba si Doc Willie Ong ang naging katandem ni gustong napili na maging katandem ni Mayor Isko Moreno? Ilan nga din sa mga mga naging dahilan Dr. Doc Willie Ong at alam natin na tayo nahaharap din sa pandemya kaya ito siguro ang isa sa mga dahilan bakit ito yung napili ni Mayor Isko Moreno na maging katandem niya this coming 2022 elections, partner Mike. Meron kasing pattern sila dahil alam mo naman, Mayor Isko Moreno nang tumakbo ng 2019, ang kanyang katandem ay si Doktora Hani Lacuna, na ngayong Vice Mayor. So yun para baka swerte siya sa maaring ganon. Maaring swerte siya dun sa partner niya ay doktora, although yun ay local lang. Pero si Willie Ong, alam mo, nagsusubaybay din ako sa kanya dahil napakaganda ng kanyang mga advice sa mga tungkol sa kalusugan. Meron siyang 16 million followers. 16 million followers sa Facebook, 6 million sa YouTube. So hindi ko naman sinabing lahat butante yan. Marami dyan, hindi butante. Pero napakalaki nun. So pag pinagsama mo yan, ilan yan? 22 million yan. 16 million plus tama, ganun kalaki. Yung sa social media yan, ay sinasabi. Pero inuulit ko, baka kasi isipin ng iba, ganun. Sinasabi ko, followers lang yan. Hindi ko sinabing yan ang susuporta sa kanya. Yun yung nakakakilala sa kanya sa social media. Iba pa yung personal, iba pa yung asosasyon ng, alam mo naman ng mga doktor, napakalaki ng organization ng mga yan. Nationwide. So, maaring yun ang kinukonsidera. Hindi natin alam. Mamaya kung merong haharap sa media yung Moreno at Ong, ayan siguro ang pwedeng itanong ng mga media. Ano ang mga basihan bakit naisipan nilang mag-tandem itong dalawang ito? Sige, karapatan naman nila yan. Total, ang taong bayan naman na magde-decide sa araw ng election, partner. Magandang advantage din yan para sa kanila, partner Mike. Lalo na nga this coming election, yung kampanya natin, hindi na tulad noong mga nakaraang mga kampanya. Kasi ngayon, nasa harap tayo ng pandemya at nasa online na lahat. Kaya posible ito yung gagamitin din na magiging instrumento din na ipalaganap ang kanilang kampanya para sa taong bayan, magpakilala sa taong bayan, partner Mike. At saka siguro kaya nakita rin na ito totoo naman itong pandemyang ito aabutin ito ng susunod na taon, hindi pa tayo sigurado kung matatapos yan. Matagal pa ang laban sa COVID-19. So siguro naisip ng kampo nila doktor ang kailangan maging parte. At alam mo naman, si Lito Banayo, talagang medyo malikot mag-isip yan. Kilala ko yung si Lito Banayo, madami ng sinamahan yan. Panahon pa ni Doy Laurel, naging advisor din niya ni Doy Laurel, ni Chief Justice Perna, nang tumakbo ito, si Ping Lacson, sinamahan niya. Marami yan, si Erap Estrada, sinamahan niya, marami ang sinamahan. Actually, original niya nakasama ni Pangulong Duterte ng 2016. Isa yan sa mga tumulong kay Pangulong Duterte ng 2016. Tapos, nung nanalo si Pangulong Duterte, itinalagayan chairman ng MECO, yung Manila Economic Cultural Office sa Taiwan, kasi sa Taiwan wala tayong embassy, wala tayong ambassador, yung One China policy. Yan ang chairman ng matagal na panahon, halos 5 taon, nag-resign lang kamakailan, pero nagpaalam naman siya sa Malacanang na siya aalis, kaya umalis, talagang susuporta siya kay Isko Moreno at yung pala ang target. Siya na nga yung official campaign manager ngayon pa lang. At bilang background din, kilala ko matagal na yan, talagang
bihasa yan pagdating sa politika dahil sa dami ng kanyang mga, hindi naman kliyente, kung hindi tinulungan niya na mga nanalo rin at saka, alam mo na, ay tulad, inuulit ko, Laurel, Fernan, Lacson, sino ba Erap Estrada, ito nga si Pangulong Duterte, at baka may nakalimutan pa ako, ganun katagal ang serbisyo niyan sa iso ng pamumulitika or pagpapatakbo ng eleksyon o politika sa ating bayan. Ito ba na yun? Okay. Kung maalala ko, Partner Mike, minsan na rin nating nakapanayam din itong si Doc Willie Ong dito nung tumakbo siya bilang senador. Kaya lang, naging bigo lamang siyang makakuha ng seat, no? Makapasok doon sa Senado. Kasi pagka senador, yung kanyang kandidato siya noon, Partner Mike, ay natalo lamang siya. Hindi, tsaka wala pang COVID no tumakbo siya. Baka siguro baka naisip ng taong bayan, hindi natin kailangan ng doktor kasi wala namang COVID. Eh ngayon may COVID na. Kaya siguro, tingnan natin, talaga, kahit naman sino, anuman pong lahi, anumang organization sila, kung sino man, kahit sino pwedeng kumandidato, engineer, abogado, ekonomista, doktor, lahat po. Kahit na hindi nga nag-aral pwede pa rin tumakbo dahil hindi naman inirecord ng ating batas. Ang hindi nag-aral at walang pinag-aralan, hindi pwedeng tumakbo. Hindi po, napakasimple. Inuulit ko ulit para hindi kayo maligaw. Pilipino ka, nasa tamang edad ka, registered voters ka, okay? At yan po yung qualification. Marunong bumasa at sumulat, tapos na. Yun lang po ang requirements. Wala nang iba. Kahit may kaso pa kayo, pwede kayo mag-file. Kahit convicted pa kayo, pero binigyan kayo ng pardon, pwede pa. Kung ano man ang meron kayo, pwede kayo mag-file kasi wala ho sa batas yung mga ganong qualification. Napakasimple ng qualification. Kaya sigurado, pipila. Madaming magpapile, kahit walk-in lang, napadaan lang, maraming magpapile. Umpisa ng October 1, partner. Oo, tama ka dyan, Partner Mike. At antabayan na natin yan, marami pa ang magkukumpirma, magdedeklara, Partner Mike, ng kanilang kandidatura sa darating na eleksyon. October 1 na yung filing of COC, kaya inaasahan natin na this week at mga coming days ay talagang yung mga ibang baga ang sa atin lang tatakbo ba ito o hindi, yan nagtitimpi, nag-o-observe lang yan, Partner Mike, di ba? Para baga iwas sa batikos. Mga ganon. Anyway, doon sa isa sa mga headline mo diyan kanina, partner, yung alam mo naman na ako medyo nababahala na tayo dito sa nagiging personalan ng away ng Malacanang at saka ng Senado, no? Liniliwanag naman ng ating Pangulo na gusto lang niyang paimbestigahan, gusto lang niyang alamin yung mga galawan sa Red Cross kahit na yan ay non-government organization. Pero kasi tumatanggap naman sila talaga ng donasyon mula sa gobyerno. So kailangan talagang i-audit yung mga tinatanggap mula sa gobyerno. Pero yung pribadong donasyon, ayun talagang hindi pwedeng pakialaman ng COA yan. Yun lang hong donasyon. Halimbawa, galing sa PCSO, galing yung budget na galing sa PhilHealth, ayan, talagang pwedeng i-audit yan. Pero yung lahat ng mga kita ng kung anumang meron ang Red Cross, talagang hindi yun pwedeng pakialaman ng COA. You know? So, kaya kung nababag ito, partner, malala na kung mapapansin mo, grabe na yung away. Kailan pa ba matatapos to? Kailan pa matatapos yan, partner Mike, yung pagdinig dyan sa Senado? Parang, kung salitang kanto, parang kung nasa kanto, parang magsasapa ka na yung dating Grabe ng personalan, wala nang respeto. Ang tawag ni Gordon, attorney na lang Attorney Duterte na lang, isipin mo yan. At sinasabi niya, hindi na niya kinikilalang presidente. Imagine. Ganun pong katindi na ho ang away. So, sana ho matigil din ito. At ang matindi rito, hindi sila tumitigil, partner. Tuloy ang investigasyon. Katunayan, kahapon, ipinakulong na nga si Ong Ano bang pangalan ni Ong? Si Lincoln, ba yun? Lincoln Ong. Yan. Pinakulong na ng Senado kahapon dahil ang feeling nila, hindi nagsasabi ng totoo. So, iyan ang ibig sabihin nito, kahit anong apela ng Malacanang o sabihin ng Malacanang na pwede nang kasuhan yung mga dapat kasuhan, tigil na yung investigasyon. Hindi. Ayaw nilang tumigil. Yan yung director, partner Mike, tama. Yung director ng Pharmaly. Yan yung pinakulong. Si Inaresto. Yan yung kinulong na nila. Diba? Si Michael Yang ay hindi naman nagawa ng ipakulong yan dahil kasi noong magkakaroon ng may order na arestuhin yan, nagpa-check up na high blood. So, naisalba ng abogado, Attorney Porton. Well, so yan tingnan natin. Ang importante rito, binabalita lang namin kung ano nangyari. Bahala kayong taong bayan kung ano po inyong tingin dito sa nangyaring ito. Trabaho lang namin ibalita ito. Dahil nga amin namang binabantayan ang mga sinasabi ng Malacanang
at sinasabi ng Senado at Kongreso. Yan nakakalungkot, masyadong mababa na ang level ng away. Pero partner Mike, sa kabila nga yan ng awayan nila ng batuhan ng putik, no? Kung matatawag na natin sa pagitan ni Pangulong Yes. Rodrigo Duterte at ni Senador Gordon, may nailabas na bang financial statement yung hinihingi nga ng Pangulo na mula sa Red Cross, mula kay Senator Gordon, yan ang inaabangan din, no, ng taong bayan.